Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 9th Moving Up Ceremony Class 2024 Final Instructions po. Ako po si Sir Mark, isa po sa mga advisors ng Grade 10. Kasama po ang aming level chairman, si Ma'am Batad, at ang mga Grade 10 advisors. Ipapaliwanag po namin sa inyo yung mga dapat yung gawin at tandaan sa araw ng Moving Up. Ang Moving Up ay gaganapin sa May 29, 2024, Wednesday. May dalawang batches pong magaganap. First batch ay magsisimula ng alas 7 ng umaga at matatapos ng alas 8:30 ng umaga. Ang pangalawang batch naman ay magsisimula ng alas 9 at matatapos ng alas 10 ng umaga. Bago ko po ipaliwanag yung mga reminders sa estudyante at sa magulang, hayaan niyo po ako ipakita muna yung mga school activities na magaganap sa mga susunod na araw. Sa May 28 po, Tuesday, bukas na po yan, magkakaroon po ng recognition na kung saan bibigyan yung mga estudyante na nakakuha ng academic awards. Yan po ay lahat ng levels from grade 7 to 11. Sa May 29 naman po, Wednesday, ito po yung moving up. Ito ay para lamang sa mga grade 10 students. Sa May 30, Thursday po yan, ito po ay graduation day na kung saan ito ay para lamang po sa mga grade 12 students. At sa May 31, Biyernes po yan, araw po ng distribution ng report card ng inyong mga anak. All levels po yan, from grade 7 to grade 12. Sa pagkakataon na to, hayaan nyo akong i-present sa inyo yung mga reminders sa mga estudyante sa moving up ceremony. Tulad na napagkasundoan ng magulang nyo at ng school, ang moving up ay gaganapin sa loob ng classroom. Ang bawat section ay meron silang naka-assign na specific classroom na kung saan doon gaganapin yung moving up. Later, ipapakita ko kung saan floor at anong room number yung section nyo na naka-assign. Ang bawat isa din na estudyante ay inaasahan na magsusuot ng kanilang proper uniform with ID during the moving up ceremony. Pagpasok pa lang ng school, isuot na yung ID hanggang sa makapunta kayo sa inyong respective classrooms. Ang mga girls naman ay pinapayagan na maglagay ng makeup sa kanilang muka, pero hanggat maaari, simplihan lang yung makeup. Iwasan yung sobrang kapal na mga makeup na ilalagay nyo sa inyong muka. At pinapaalala kayo na strict ang pagsunod sa time. So magsisimula ang program ng 7 AM para sa batch 1. Later, papakita ko kung ano yung mga sections na kabahagi ng batch 1. At alas 9 ng umaga naman yung batch 2. So, iwasan na pumasok ng late at please sundin yung inyong assigned schedule. Kayo ay nire-request na isama ang isa sa inyong mga magulang para umattend ng moving up ceremony. Ngayon, kung ang parents nyo ay nag-work sa ibang bansa, pwede nyo i-ask yung inyong tita, tito, or yung inyong nakakatandang kapatid na sabihin natin 20 years old and above yung age. Iwasan din yung pagdadala ng maraming bagay. Hanggat maaari, magdala lang kayo ng small bag na kung saan doon yung ilalagay yung inyong wallet, cellphone, at handkerchief or panyo. This time, allow me to show you yung mga sections na kasama sa first batch, mga sections na kasama sa second batch, at yung room assignment ng kada section. Sa first batch na magsisimula ng alas 7 at matatapos ng 8:30 ng umaga, ang mga sections na part ng first batch ay Damascus, Horeb, Mount Sinai, Jerusalem, Galilee, Jordan, Bethlehem, Nazareth, and Bethel. Sa second batch naman na magsisimula ng alas 9 at matatapos ng alas 10 ng umaga, ang mga sections na part ng second batch ay Mount Moriah, Mount Tabor, Mount Carmel, Mount Olive, Mount Zion, Bethany, Gethsemane, and Jericho. Ang magkakasama naman sa room assignment para sa room 1, ang magkasama ay Damascus and Mount Moriah. Room 2 naman, Mount Horeb, Mount Tabor. Room 3 naman ay Mount Sinai. Itong tatlong rooms na to ay makikita sa second floor ng Senior High School building. Yung room 4 naman na magkasama ay Jerusalem, Mount Carmel. Room 5, Galilee, Mount Olive. Room 6, Jordan and Mount Zion. Itong mga rooms na to ay makikita naman sa third floor ng Senior High School building. Ang room 7 naman ang magkasama ay Bethlehem, Bethany. Room 8, Nazareth, Gethsemane. Room 9, Bethel and Jericho. Itong tatlong rooms na to ay makikita naman sa fourth floor ng Senior High School building.
Panoorin niyo itong video na to na pinapakita yung senior high school building pati yung mga rooms ng bawat section na to na makikita sa 2nd floor, 3rd floor, and 4th floor. Okay, that is the senior high school building. Ayun yung 2nd floor, ito yung 3rd floor, ito yung 4th floor. So dyan gaganapin yung moving up kada classroom. Okay? Pagpasok po sa gate, dito po kayo dadaan papunta ng 2nd floor, and 3rd floor at 4th floor. Ito po packet sa 2nd floor. And then dito nyo makikita yung mga rooms na naka-assign sa mga sumusunod na sections. Dito po ang sa room number 1, Damascus, Mount Moriah. And then sa kabilang room, dito naman po naka-assign yung mga sections ng Mount Horeb at Mount Tabor. Bakit naman po tayo ng 3rd floor? Ito sa 3rd floor, dito naka-assign yung mga rooms. Sa room 304, Jerusalem and Carmel. And then sa kabilang room naman, nandito naman matatagpuan yung mga sections ng room 5, Galilee and Mount Olive. And then sa kabilang room, nandito naman yung room 6 for Jordan and Mount Zion. Let's move to 4th floor. Sa 4th floor, nandito yung mga rooms na sumusunod na sections. So we have here sa room number 7, Bethlehem and Bethany, WC 404. And then sa other rooms, dito naman sa room na to, yung section ng room number 8, Nazareth and Gethsemane. And then dito sa kabilang room, we have room number 9, Bethel and Jericho. Another reminder sa inyo mga students, bago mag-start ang ceremony, kapag nandun na kayo sa respective floors nyo, pipila kayo sa labas ng classroom. Yung inyong class president, aayusin kayo alphabetically. Merong 2 lines sa labas ng classroom. Yung unang line para sa mga boys, yung pangalawang line naman para sa mga girls. Bago kayo pumasok sa classroom, pakinggan nyo muna yung graduation march na ipi-play ng inyong advisor. Kapag narinig nyo na yun, slowly kayo papasok sa classroom, magkasabay yung dalawang lines, ng line ng boy at line ng girl. And then, habang tumutugtog yun at pumapasok kayo sa classroom, pupunta na kayo dun sa inyong mga respective seats. Pag nasa loob na kayo ng classroom, mapapansin nyo merong 100 chairs doon. Yung 50 chairs na yun allotted para sa mga estudyante, tapos yung 50 chairs naman allotted para sa mga parents. Yung mga parents nyo, i-occupy nila yung vacant seats dun sa likod ng room, tapos they can sit kung saan man nila gusto. Yung mga girl completers, occupy nila yung left side ng chairs, tapos yung boy completers naman, i-occupy nila yung right side chairs dun sa loob ng classroom. Panoorin nyo itong video na to na kung saan pinapakita nito kung saan kayo uupo pag nasa loob na kayo ng classroom. Okay. Ito tayo sa harap. Stage. Dito sa side na to yung girls, dito sa side na to yung boys, and then dun sa likod mag-i-stay yung parents. Okay?
During naman ng program ng moving up ceremony, we are asking you na magkaroon ng presence of mind at mag-participate, most especially in the singing ng national anthem, prayer, and moving up song. Hopefully, naaral nyo na yung moving up song because sinad na sa inyo yan ng inyong mga advisor ng mga nakalipas na araw. Makinig din kayo sa mga messages na mga sumusunod kay Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte, Mayor Joy Belmonte, Ma'am Florinda Bata, Grade 10 Level Chairman, at kay Theodore Escobedo, yung inyong batched with highest honors. After nyan, during confirmation, yung advisor nyo meron siyang babasahin na statements, and then after that, babanggitin niya yung number ng male completers. Pag narinig nyo yun, tatayo kayo, and then after that, yung babae naman, babanggitin yung number ng female completers, tatayo naman yung girls. And after that, kapag na-confirmed na, uupo kayo ulit. During the distribution of certificate naman, unang tatayo ay yung mga lalaki, and then tatawagin niyo yung parent nyo para i-accompany kayo sa pagtanggap ng certificate na ibibigay naman ng advisor. After matanggap yung certificate, babalik kayo dun sa upuan nyo and then uupo kayo. Then pag natapos na yung boys, yung girls naman ang tatayo, and then a-accompany sila ng kanilang parent, and then isa-isa din ibibigay ni advisor yung certificate. So after mo matanggap yung certificate, pumunta ka na kagad dun sa iyong bangko and then you take your seat. Babanggitin din yung award para dun sa mga estudyante na meron silang nakuwang academic awards. Last reminders para sa inyong mga students, kapag natapos na yung program, yung mga estudyante kasama yung magulang ay pupunta kayo doon sa stage, doon sa may covered court ng school, and then you'll do your picture taking. We are requesting you na wag masyadong magtagal sa stage kasi marami pang ibang mga estudyante at magulang ang nag-aantay. And then kapag tapos na yung picture taking nyo, pag yung class nyo ay merong moving up salo-salo, you may proceed dun sa inyong classroom, mag-celebrate kayo, kumain kayo, and then don't forget na linisin yung classroom nyo bago kayo umalis. Pero kung wala naman kayong moving up salo-salo activity, you may go home na, celebrate your achievements sa inyong bahay, and then wait for further announcement ng inyong advisor, lalong-lalo na sa distribution ng report card. And then that's it. So congratulations sa inyong lahat, completers, batch 2024.